Si Duterte talaga ang nagtatag ng DDS, ng Davao Death Squad. Siya talaga ang nagtatag yan. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ito raw ang umiiral na prinsipyo ngayon sa Davao dahil sa sunod-sunod na nagaganap na mga patayan. Ang mga biktima, pawa umanong kriminal o nasangkot ang pangalan sa krimen. 4 sa 7 anak ni Aling Clarita ang walang awang pinatay mula sa panganay niyang anak na si Richard hanggang sa mga nakababatang kapatid nito na sina Christopher, Fernando at Bobby. Binaril si Richard habang pinagsasaksak naman ang mga kapatid nito. Masakit. Pinakagabihin ako. Matulog ko. Una-una ko silang asat. Nabibiyaan ko nila. Napagbintangang rapist si Richard habang sinasabing cellphone snatcher naman at rugby user ang iba niyang kapatid. Ayon sa kanilang ina, wala raw katotohanan ang mga paratang na ito. Dapat hindi nila pinatay yun kung totoo nga may kasalanan si Richard. Dapat ilalang ikaso na lang. Hindi nila pat yun. Kung tinuod, magyun to. Mahirap lang sina Aling Clarita. Ang panganay na anak sanang inaasahan niyang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Nagkarito lang ko para mabuhi akong bata pero inang hilaptan. Isa lang ko nagpakaon akong mga anak. Pero ngayon halos naubos na ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang tanging hiling lang niya, mabigyan sila ng katarungan. Dapat ma-stop na yun, patay. Marami pa mga batang mamatay dyan kung hindi ma-stop sila. Ayon kay Father Amado Picardal, spokesman ng Coalition Against Summary Execution o CASE, ang lumalalang patayan sa Davao ay hindi gawain ng isang vigilante group, kundi ng isang organisadong grupong pinansagang Davao Death Squad. Halos lahat ng mga tao sa Davao believe na talaga this is the Death Squad na gumagawa nito. No? At saka there are really, these are actually mga summary killings kasi the same pattern ng pagpatay. May mga nakamotorsiklo, and usually gumagamit ng 45 at 9mm. At saka yung bago is yung mga knives na. Itinuturing ng grupo ni na Father na extrajudicial killing o summary execution ang naganap sa magkakapatid na Aliyah. Ang kanilang ikinababahala, taon-taon tumataas daw ang bilang ng mga biktima ng sinasabing extrajudicial killing sa Davao. Sa pagtataya nila, noong 2007, mahigit 100 ang naitalang bilang ng mga biktima. Noong nakaraang taon, umakyat ito sa mahigit 180 katao. At ngayon, nasa 53 na ang bilang ng mga pinapatay. Kung susumahin daw ang bilang simula noong 1998, hindi raw ito bababa ng 800 katao. Noong 2006, bago umupo ang kasalukuyang mayor, 65 lamang ang bilang ng mga napatay sa Davao. Si Rodrigo Duterte ang alkalde ngayon ng Davao City. Kilalang maiting ang kampanya niya laban sa mga kriminal. Sa isang talumpati nga ni Mayor Duterte noon, sinabi nitong malinaw na target ng asasinasyon ang mga kriminal sa kanyang bayan. Wala raw puwang ang mga ito sa kanilang lugar. Kaya idinidikit ng ilan ang pangalan ng alkalde sa mga nagaganap umanong extrajudicial killings. At one time, ang mayor ay nagbabasa ng list sa kanyang radio, no, na ito mga taong ito, no, that you better change or reform, no, baka may mangyari sa inyo. And after a few weeks, maraming nandun sa list ang napatay na. Tumangging magbigay ng pahayag si Mayor Duterte ukol sa issue. Sa halip, ang spokesman nitong si Attorney Jose Calida ang humarap sa amin. Ang sinabi naman ni Mayor, if there is anybody who can prove na kasangkot ako dyan, lalo na yun sa pagpatay ng mga minors, I will resign immediately, sabi niya. And he has the political will to do it.
Pero kung totoong walang kinalaman ng mga otoridad, bakit tila wala raw ginagawang aksyon ng mga ito sa mga nagaganap na patayan sa Davao? Over the last mga 11 years, walang talagang systematic investigation na nagawa. Ordered by the mayor and also carried out by the police. No? Walang investigation. Hanggang ngayon, wala raw resolusyon o investigasyon na sana'y magbibigay pansin sa isyong ito sa Davao. Pero walang nagagawa ang mga local authorities about this at saka most of our statements are para bang justifying this. No? Anyway, mga criminal man yun, dapat silang mamatay. No? He has not been remiss sa trabaho niya. In fact, yung mga unsolved crimes, kinakalampag din niya yung mga pulis. You solve this problem. Pero naninindigan ng pamahalaan ng Davao na walang death squad sa syudad at pawang away sindikato lang ang mga nangyayari. Well, I think it's only the CHR who is alarmed about this. You ask the people in Davao. They're happy. Ganun lang kasimple. Sinegundahan ng PNP sa Davao City ang panig ng pamahalaang lokal na walang death squad sa lugar. Gang war lang daw ang mga nangyayaring patayan dito. Whatever the motive is, whether it is gang war, drug-related, or as long as there are killings, we consider that as simply murder or homicide, or we classify that as either murder or homicide. Ayon sa PNP, media lang daw ang nagpangalan sa anila'y gawa-gawang grupo. It was the media who blow this up, no, na itong mga killings dito na nangyayari is attributable sa DDS. But the truth of the matter is there is no Davao Death Squad here in Davao City. Pero sa report ng Human Rights Watch, isang international organization na nagtutulak ng pantay-pantay na karapatang pantao, sinabi nitong kailangang bigyang pansin ng pamahalaan ang nagaganap na patayan sa Davao. Nakasaad din dito na ayon sa ilang mga saksi na nakausap ng Human Rights Watch, hindi vigilante group, kundi isang organisadong grupo ang may kagagawan ng mga extrajudicial killings. Para kay Attorney Carlos Medina ng Ateneo Human Rights Center, malinaw na paglabag ito sa karapatang pantao. Kung merong isang patayan nangyayari, halimbawa ginawa ng sinasabing Davao Death Squad, yung pangunahing karapatang pantao na sinasabi nating nilalabag dito ay yung karapatan na mabuhay, yung sinasabing right to life. Kung may katotohanang sangkot man sa krimen ng isang tao, dapat idinadaan daw ito sa tamang proseso. Masasabi rin daw na malaki ang kakulangan dito ng pamahalaan. Sa tingin ko, kulang yung ginagawa ng pamahalaan eh. Sa tingin ko, dapat talaga yung kahit yung Office of the President, no, magkaroon na rin ng sarili nitong investigasyon. At alamin kung bakit talaga ito nangyayari. What we need is not just the Human Rights Commission, we need a task force, especially unit that hindi lang mag-investigate but to go after this organized group. Nitong nakaraang linggo, muling nagtugo ang Commission on Human Rights sa Davao City para magsagawa ng public inquiry. You know naman, I just assumed this position last year. Wala pa nga akong 1 year. Magwa 1 year pa lang ako next month. Okay, so I cannot speak for the previous commissions. I now head the current 4th commission. So, itong issue about the DDS, about middle of last year when I started receiving emails, even from abroad, calling my attention as to this phenomenon, the DDS phenomenon. Doon ako nagsimula na maging interesado ako, and that's why I even wrote to the mayor sometime in November last year, requesting for a dialogue with him. Malaking pahirap daw ngayon sa CHR ang hindi paglabas ng mga testigo sa mga nangyayaring krimen. Sa ganap na public inquiry, mariing itinanggi ng mga opisyal ng pamahalaan na may nangyayaring extrajudicial killing sa Davao. In Davao nga, there is yung parang, silence. Hindi, doon kami nababahala din. Doon kami naaalarma yung culture or environment of public acceptance.
parang tinatanggap ng karamihan na okay lang yan. Kasi na anyway, mga siraulo naman o masasama namang tao o mga may record naman yung mga nagiging biktima. Ilang buhay na ang pinatay, pero nananatili ang misteryo ng mga patayang ito para sa CHR. That's why we hear talks about the possible involvement of the mayor. Inosente man o may sala, ang pagkitil sa buhay na hindi idinadaan sa tamang proseso ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Tanging korte lang ang makapagbababa ng desisyon kung kriminal o hindi ang isang tao. Dahil walang karapatan ang sinuman na ilagay ang batas sa sarili nitong mga kamay. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.